Sa Quezon City pa rin, aabot na sa mahigit 1,000 mga pamilya ang nag-evacuate mula sa barangay Bagong Silangan. Kabilang ang Bagong Silangan sa mga lubhang naapektuhan ng Bagyong Ondoy noong 2009. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, umabot na nga sa mahigit 1,300 pamilyang nasa evacuation center sa barangay Bagong Silangan dito sa Quezon City. At tulad nga na nabanggit mo, isa ito sa mga pinaka-apektado ng Bagyong Ondoy noong 2009. Dahil sa karanasang yan ay bagamat lubog ang kanilang mga tahanan ngayon, wala pa namang naiulat na casualty sa matinding pagbang nararanasan nila sa ngayon, bukod sa isang nawawala pa matapos umanong mahulog sa baha kanina. Siksikan na ang mga evacuees sa Bagong Silangan covered court sa dami ng mga lumikas matapos tumaas ang baha simula pa noong linggo. Mula sa 800 pamilya kaninang umaga, umakyat sa mahigit 1,300 pamilyang inilikas sa buong Bagong Silangan ngayong hapon. Karamihan sa evacuees, mga babae, bata at matatanda na unang inilikas mula sa mabababang lugar. Bukod sa covered court, dinala na sa simbahan ng ibang evacuees. Ang iba pansamantalang tumutuloy sa barangay hall. Ang mga kalalakihan na iwan naman sa kanilang mga lubog na tahanan para daw magbantay. Dahil may second floor ang ibang tahanan, dito na raw muna sila lalo pat bahagya naman daw bumaba ang baha. Sa Tagumpay Village, nakaantabay ang rescue boat sakaling may mga ilangan lalo pat kadikit nila ang ilog ng San Mateo na siya ngayon nagpapabaha sa lugar. Mga 6 a.m. lahat na to pina-force evacuation na namin kasi hindi na kaya, tuloy-tuloy yung tubig, mabilis. Medyo bumaba lang siguro ng mga isang ruler. Kasi kanina hanggang dito yan eh. Hindi naman daw sila nahirapang palikasin ng mga kababayan. Ang kalalakihan pinayagang manatili sa mga lubog na tahanan basta't may pangalawang palapag ang mga ito. Ang mga alagang hayop tulad ng baboy, baka at mga kalabaw, inilikas na rin sa mas mataas na lugar para makasigurong hindi sila abutin ng baha. Ang GMA Kapuso Foundation, puspusa naman ang pamimigay ng relief goods sa evacuees. Kabilang sa mga pinamimigay ang mga delata, bigas, mga lumang damit at pati na kumot. Sa ngayon dito sa Quezon City, mayroon tayong namigay din sa Santo Domingo Church. Mayroon tayong isang team doon na nag-relief din. Yun yung ngayon, ready kami, lahat naman sa office, naka-ready lahat. So pagdating, after nito, may panibagong assignment na naman kung saang area pupunta. Sa hangganan naman ng Quezon City at San Mateo, nakaantabi ang Batasan Hills Rescue Group. Posible kasing tumaas ang San Mateo River. Nagsagawa na rin daw sila ng forced evacuation sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog kaninang umaga dahil tila tumitindi raw ang ragasan ng tubig sa ilog. Yung iba po ayaw lumikas, talagang pinuwersa na po namin sila na umalis kasi delikado na po talaga yung kalagayan. Umabot umano sa 200 pamilya ang kanila ng inilikas. Ang ilan pansamantalang nanatili sa gilid ng kalsada, dala ang ilan sa kanilang mga gamit, nakatali sa kanilang mga sasakyan ng mga tarpaulin panangga sa ulan. Pero ang ibang residente nakatira sa tabi ng ilog hindi pa lumilikas. Kailangan daw nilang bantayan ang kanilang mga bahay. Sa ngayon, Jessica, pabugso-bugso pa rin ang pagulan nating nararanasan dito sa Commonwealth area at ngayon nga buhos na naman yung ulan. Kanina bago tayo umere ay medyo tumila na ito kanina at ganito na yung sitwasyon mula pa kanina at tila hindi nagbabago. Katunayan ay ngayon nga lumalakas na naman yung buhos ng ulan pero dahil secured na, Jessica, yung mga residente sa evacuation sa area ay hihintay na lang daw nila na bumaba yung baha. Problema na lang pag nagtagal ito dahil sunod na kakailangan na naman nila ay yung regular na supply ng relief goods. Jessica? Okay, ang problema, Rafi, yung mga ayaw magsilikas hanggang sa mga sandaling ito. Ano ba ang inirekomenda ng mga barangay officials dyan? Kanina, Jessica, kausap daw nila yung mga kalalakyan at ito naman yung naiwan na lang sa kanilang mga bahay. At yung pinuntahan natin kanina, yung Tagumpay Village, ay meron naka-standby na rescue boat sakaling kailanganin nila ito dahil may second at third floor naman yung mga bahay na yun. At dikit-dikit yung mga yun, Jessica. At meron ng usapan yung mga residente roon na yung mga nasa second floor, kapag inabot na sila, ay pwede silang lumipat dun sa kabilang bahay na may third floor. At kapag talagang lumala na, ay merong rescue boat na nakaantabay. Pero ang mahalaga daw, Jessica, yung mga kababaihan at yung mga bata at matatanda ay nasa evacuation centers na, Jessica. Okay, it's good to hear na at least sa lugar na yan, Rafi, meron silang matatawag na sistema for evacuation. Tama, Jessica. At ito yung talagang malaking lesson na kanilang nakuha mula sa Bagyong Ondoy, Jessica. Okay, naalala ko yun kasi yung Bagong Silangan, yan ang medyo hard hit nung Ondoy, no?
Yun nga, Jessica, at isa lang yung pinaghahanap ngayon na nahulog daw kanina dun sa kasagsagan ng mga evacuation at sa ngayon ay pinaghahanap. Pero other than that ay talagang wala pa namang naipaulat na maraming mga casualty dahil talagang alam na nila yung kanilang mga gagawin. Yun nga lang ay siksikan sila ngayon sa mga evacuation centers, Jessica. Okay, maraming salamat, Rafi Tima. Ingat kayo dyan.